fun. Pero alam ko, basta raw ito. Kanina sinukot namin ang pagbabago sa sense of smell and taste nila Jack at Will. Ang resulta, walang pagbabago sa kanilang pang-amoy at panlasa. Sa pagitan ng 3.5 oras na sila ay nakapiring. Paano naman kaya ang talas ng pandinig nila? Para sa round na ito, kailangan matuntun ni Will at Jack ang pinanggagalingan ng tunog ng bell na ito. Dagdag pagsubok din sa dalawa ang maingay na paligid at ang dadaanan nilang obstacle course. Natagpuan ko! Kapwa naging mabilis sina Will at Jack sa paghanap sa pinanggagalingan ng tunog. Mahigit ang pakaya nila ito mamaya kung mas mahina ang tunog na kanilang hahanapin at mas magulo na ang obstacle course. Dito naman sa susunod nating eksperimento, titingnan natin kung tumalas nga ba ang pandinig ni Jack at ni Will. Jack, are you ready? Ready. Okay, hanapin mo ang cellphone. Tutunog siya in 5, 4, 3, 2, 1, go. Hanapin ang tunog ng cellphone. Handahan sa pagkabante. Can't hear anything. Very good! Yay! Hello? Hello! Ah! Darn it, I was with it. I was here so long. Akala ko niloloko ako ni Paolo. Akala ko he's going like this in circles or ganun. Kasi he kept falling and then... Kaya nga nahihirapan ako sa cellphone. Tapos, I actually, nasira ko yung cellphone kasi naapakan ko siya. Actually, feeling ko nga malakas eh. Kasi nakatago siya sa loob ng box eh. Tapos naririnig ko pa rin. So baka mas nag-elevate din. And the fact na nahanap ko rin siya. Bagamat walang nabago sa layo ng lugar, tila nahirapan ang ating subjects na hanapin ang cellphone na nasa loob ng box kumpara sa bell. Taken for granted na walang problema ang outer ear, ang middle ear, ang inner ear. Yung lakas kasi ng decibels, kunyari bakal, pinupok tapos cellphone, magkaiba yun. Lagay ko, yung sa bakal, mas malakas ang decibels nun. So in terms the waveforms ng sound waves, mas mabilis papasok siya. Mas pumasok yan doon sa and then yung cellphone na mas faint, nakatago pa, mas late siya papasok. Papasok din siya. Again, it depends upon the training of the individual again. So, paano niya dapat mapiperceive niya pareho. But identifying where the locations is may be more challenging. Paliwanag din ng mga eksperto ang tinatawag sa medisina na echolocation o ang paggamit ng pandinig kapalit ng paningin ay sinasanay raw ng mas mahabang panahon. Especially kung hindi naman first time na ginawa yon, it was not a learned thing, hindi niya natutunan.
it may take time for the brain to process kung ano uli yun, bago na ba yun narinig lang o kung nasaan. Kung yung brain na yun laging nagpa-fire, tinitrain mo yung fire and fire and fire. So habang tumatagal, gumagaling yung tao. 3 senses done. Ang susunod na masusubukan, ang kanilang pandama. Makuha kaya ng ating mga bisita ang mga bagay na pahuhulaan natin sa kanila? Gagamba ba yan? Gagamba? Oh my God!